Hindi mo kailangan ng mahal na designer or yung mga high-end tools para gumawa ng ad creatives na mapapansin at magko-convert sa ads mo. With the right strategy, right structure, and right tools, kayang-kaya mo itong gawin kahit bago ka pa lang. Welcome dito sa 30 Days Facebook Ads Training Series na kung saan ine-educate natin yung mga aspiring Facebook Ads media buyers paano sila magiging successful pagdating sa FB Ads. Nakaka-frustrate sa pakiramdam yung lagi kang gumagawa ng mga ad mo pero wala namang pumapansin. Walang nag-i-engage, parang ex mo, sinzone palagi. Walang reply. Pero what if I told you na kaya mong gumawa ng scroll-stopping creatives kahit wala kang idea pagdating sa design or wala kang experience pagdating sa graphic design. So in this video, I'll show you paano mo siya magagawa. You need to understand what makes a creative scroll stopping. Bakit ba nag-stop yung mga taong nakakakita ng ad mo? Ito yung number 1 na kailangan mong ma-identify. Visual clarity. Visual clarity is people scroll fast on social media. Kung ang creative mo is hindi mo kayang ma-deliver yung main idea, big idea dun sa ad mo within 3 seconds maximum, walang magkiklik ng ad mo. Kailangan yung visual clarity ng ad mo is kapansin-pansin. Kailangan hindi makalat yung layout, yung colors, kailangan bold colors, readable fonts, and hindi masyadong maganda yung pagkaka-edit pero focus dun sa layout paano siya magko-convert. So, example nito yung isang photo na mayroong buy one get one na lang. Yung buy one get one is naka-bold text. So, ibig sabihin, gets kaagad nila kapag bumili ko ng, let's say, mango shake na buy one get one. Alam kaagad nila. Bumili ko ng coffee ng Zeus, buy one get one. Mapapansin mo yung text na yun or headline is lagi naka-highlight. Kasi yun yung gusto mong i-communicate dun sa mga taong makakakita ng ad mo. Hindi naman yung design. Okay? Yung pinaka-main objective. Number 2, kailangan magawa mo to. Emotion over aesthetic. Hindi kailangan maging super galing ka sa pag-e-edit. Mas importante pa rin na dapat may dating. Creative that tap into emotion, get attention. Tandaan mo yan. Parang hugot sa post sa Facebook, mapapansin mo to. Pangit yung design or yung pagkaka-edit ng picture, pero ang dami nag-share, nagko-comment at nagla-like. Bakit? Kasi relatable yung post na yon. Okay, next tip. Design patterns. Kung lahat ng mga competitor mo is white background ang ginagamit, ikaw naman is mag-black. Yung goal mo is you need to stand out and hindi ka mag-blend in doon sa mga other competitor mo. Yung kasi nagiging challenge, no? Kung ginawa niya to, imo-model ko, which is good naman yon kasi pwedeng nag-work yun sa kanya. Pero what if i-tweak mo ng konti yung ginawa niya na strategy doon sa creative strategy niya? So, kailangan hindi gayang-gaya. Kasi mapapansin yun kapag ginaya mo talaga. So, kung trending ang AI ngayon, what if gagawa ako ng AI versus human ad copy? Yun yung gagawin ko. So, that's my strategy. So, stop thinking beautiful, start thinking attention-grabbing. Next na pag-usapan natin is yung mga tip na gagamitin mo kung ano yung mga right tools para makagawa ka ng mga creative na gagamitin mo sa FB ads mo. Ang isa sa pinaka-most popular na tool is yung Canva. Number 1 is Canva. Sabi nga, no, Canva is your best friend. Dati, nung nagsimula ako sa pagdidesign, when I was graduated ng 2 years, vocational course, is nag-apply ako sa isang company and natanggap ako as a graphic artist sa isang kilalang clothing brand dito sa Philippines. So, nakakagulat kasi natanggap ako and then wala naman akong experience. So, sabi ko lang, meron akong basic knowledge about Photoshop. Ayun, yun lang yung talagang idea ko. And that time, wala pa talaga akong maipapakitang portfolio. Ang maipakita ko lang is yung mga nadadownload ko sa Google na ginagawa ko ng mga mock-up. Basically, yun lang yung mga meron ako before. Pero right now, hindi mo kailangan maging expert pagdating sa Photoshop para magkapag-create ng mga magagandang creative ng makakakuha ng attention. So, Canva right now is design na yung design ng Canva is sobrang basic. May mga magaganda rin na design, pero majority is mga attention-grabbing design yung ginagawa ng Canva template. And from scratch sa Canva, pwede ka namang gumawa dun sa Canva on your own. Drag and drop lang siya. So may mga ready-to-made na mga templates dun for e-commerce, real estate, digital products, lahat ng kailangan mo. Customize, drag and drop,
export, done, upload sa Facebook ads or sa post mo, that's it. Use template, then apply your own color and font style para magkaroon ka ng brand identity. So sa akin, yun yung masasuggest ko. Hindi ka dapat laging gumagamit ng iba't ibang font style. Kung bold color yung ginagamit mo, I suggest na stick ka lang doon. Times New Roman, lagi kang Times New Roman. Kasi magkakaroon nyo ng brand identity pagdating sa color and font pa lang. Hindi ko advisable na iba-ibang font ang ginagamit mo. Okay? Kahit pangit ang design mo, I hope na i-apply mo yung tip na yon. Use a standard fonts. Alright? So next, number 2 is CapCut for short videos. Marami dito sa atin, sa mga, I believe, ako rin mismo and sa mga audience natin na gumagamit ng CapCut. Kung gusto mo ng mga ready to made na mga reels or video ads, CapCut is sobrang friendly tool. You can add text, B-roll, sound effects, available na rin sa Pro CapCut, kahit free nga. Para meron kang superpower gamit ang cellphone mo. Cellphone lang ang gamit mo, hindi mo kailangan mag-laptop, makakapag-edit ka ng ad. Maximize yung mga available tools using yung mga tool na shinare ko sa'yo kanina. Itong pinakamalupit, number 3, use AI generated images. Like ChatGPT, yung pinaka-most popular ngayon, I tried yung mga Claude, DeepSeek, Gemini. Gemini is good for video, but pagdating sa image-generated ad, ChatGPT pa rin ako. So, kailangan mo lang ng prompt, no? So, papakita ko sa iyo dito sa screen. So, dito sa ChatGPT, so, kailangan mo lang pumunta sa ChatGPT. You can try naman kahit free or paid. So, gagamit ako ng prompt, na kung saan yung prompt na to is, number 1, step 1, ito yung step 2. Step 1, upload the picture of the product. I suggest no background. So, ito, tatanggalin ko na tong step 1. So, image prompt number 1, tatanggalin ko na rin to. I-click mo muna tong create image. Alright? After mo mag-click yung create image, upload a picture. So, let's say, download tayo. Nag-download kanina ako dito ng grape juice. Please remove background on uploaded photo. Okay, so ito yung prompt. Ayan, Filipino father, 45 years old. Ayan, so let's see. So, gawin natin, i-click natin tong submit. Tapos, ang gagawin ni AI is magge-generate siya ng image based dun sa ating request. So, hintayin mo lang siya. Medyo matagal si AI right now. Kasi makikita mo naman dito na nagge-generate na siya. Ayan. So, dito, meaning, nagge-generate na siya. So, ayan, while waiting, ayan, ito na. Medyo mabilis din naman. Alright, here we go. Ito na yung ating AI generative image na ginawa. And as you can see here, yung image na to is available na to at pwede mo na siyang i-run on ads. Alright, so ganun lang kabilis gumawa ng AI image and I suggest to explore more yung AI dahil marami kang pwedeng magawa using AI sa panahon natin ngayon. So ang takeaway dito is, wala sa tools ang problema. Nasa right strategy at execution. Next is, follow the power layout formula. So, yung formula na to is, dapat meron kang headline, visual, and a call to action. Your headline should be readable in the next 2 to 3 seconds dun sa creative mo. Gamitin mo yung layout mo na nalilid mo from top to bottom. So, pag tingin nila sa ads mo, which is yung visual, at nakita nila yung product mo, then, anong next? Lagyan mo dapat ng call to action. Pero may mga ads kasi or image generative, example sa AI, na sa picture pa lang, pwede mo nang i-associate paano nila gagawin yung pag-take action. Let's say, for example, yung iinumin, diba? Or itatry, or i-click. So, pwede mo gamitan yung mga arrow na yon, yung mga ganyang sign. Example nito, top text. Bawas timbang in 30 days. Lose weight in 30 days. Image, pwedeng before and after, pero sa ads, bawal yun. Pero kung organic, okay lang yun. Pero, how to lose weight? So, dun sa picture, pwede mong lagyan yun ng someone, pero wag mo lang gagawin yung before and after. And sa CTA, lagay mo ng try it now, click the link below. So, pwede mo rin gawin is use arrows para ma-guide mo sila kung ano yung next na gagawin nila. Arrows, mga circle na bilog, or yung mga text highlight, minsan hina-highlight nila yung mga headline, or yung mga importanteng words dun sa ads, naka-highlight. Highlighters, di ba may highlighter tayo na ginagamit. Makakatulong yon yung mga arrows na yon to point people dun sa product mo and highlight yung mga benefits ng offer mo. Example, $999 na lang, naka-highlight.
buy one, get one, highlight mo yun na yellow para kita ka agad nila. Number 3 tip, always test multiple variations. Every time nagagawa ka ng ad creative, kailangan merong 2 to 3 variations dun sa layout, especially kapag image yan and kahit video. Makakatulong kasi yun para ma-identify mo na kung ano yung mas effective dun sa iba't ibang variations. Kapag isa lang kasi, naka-stick ka lang dun. Wala kang pwedeng ikumpara dun sa mga ad mo. A/B test will help you to identify kung ano yung nag-work dun sa ad mo. There's a winning ad and there's a non-winning ad din pagdating sa creative. So let's recap ano yung mga napag-usapan natin dito sa short video na to. Number 1 is yung scroll stopping creatives that focus emotion, clarity, and disruptions. Use free tools like Canva, CapCut, and AI na sobrang user-friendly. And follow a proven layout, headline, image, and a CTA plus highlight yung mga key elements. So kung gusto mong malaman kung paano ito ma-apply sa Facebook ads targeting mo, meron akong ginawang free ebook. Pwede mo tong i-download anytime. Ngayon, pwede mo tong i-download. Doon ko i-share sa iyo yung 3 best targeting approach. Ginagamit ko personally at sa mga client ko na nagbigay ng multi 7-figure sales a day gamit yung approach na yon. So if you want to learn more at kung gusto mo yung makuha, go ahead, download the free ebook below. Click mo lang, punta ka lang sa comment section or sa description, makikita mo yung link. So once again, this is Coach Jay Gregorio. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging magaling na designer. Kailangan mo lang ng right strategy that grab people attention. So that's it for now and see you on the next one.